Hello mga ka-legit Davercads, Miss Carmina Villaruel, abay naging emosyonal dahil po sa mga nangyayari ngayon at ipinapakita ni Miss Cassie Legaspi sa social media. At katumbas pa nito ay kinumpara pa dito kay Miss Atasha Mulak. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po. And this time, eto na nga no, masakit po sa isang magulang na makarinig ka, makabasa ka, at masaktan yung iyong anak sa pamamagitan ng social media. Alam natin kung gaano ka-toxic ang social media ngayon. Kaya naman talagang bawat kilos at bawat kibot ng isang celebrity ay hindi nakakalagpas sa mga bashers. At ang number one na nasasaktan dito ay walang iba kundi ang nanay at ang parents po ni Miss Cassie Legaspi, na talaga naman binabash dahil po dito sa sobrang grabe kasi exaggerated kasi yung pagsayaw niya at halos lahat ata ng tumatalbog sa kanya, no? Papanoorin ko po sa inyo yung video na dito po yun. Let's watch this. Para sa akin, ang dami ko na pong version na napanood na ganito. Tignan nyo po yung isang girl. Ayan. Nakalimutan ko yung name niya, pero artista din siya. Si Tan Felix lang kilala ko. Tapos ito, si Isabel Ortega. Tapos itong si Miss Cassie, pag nakita nyo yung sarili niyang version, hindi naman ganun kagaslaw eh. Hindi naman ganun kagrabe na halos lahat talagang masasabi mo na kumakalog lahat sa kanya. Kaya po dun po sa TikTok account na ito, ang dami po mga bashers na talaga namang binabash itong si Miss Cassie dahil sa pagiging magaslaw, sa pagiging wala yung makikita mo sa kanya yung feminine, yung pagiging feminine, 'di ba? Yung pagiging parang graceful na sumasayaw. Although marami pong sumasayaw niyan, pero hindi naman ganyan katindi na talagang halos 'di ba yung breast niya nga halos kumakalog na, katapat niya pa naman yung mga lalaki. Si Tan Felix nga, kung titignan niyo, balikan niyo sa ano niya nakatingin alam niyo na. And dito po sa Dancing Duo, dito po sa kanilang programa, dito sa tape, meron sila, or pagtapos lumabas ni Miss Atasha Mulak dito po sa TVJ, bigla pong nagkaroon ng ganitong segment na inspired dito sa kambal, 'di ba? So yung kambal po kasi is talagang isa sa mga talent po nila ang pagsayaw. So ang ginawa ng tape para po ma-highlight sila dahil nga parang pinagsasabong si Atasha Mulak, and then nabalitaan pa na papasok pa si Mr. Andres Mulak, 'di ba? Kaya po gumawa sila ng paraan para ma-highlights itong si Mabi tsaka si Cassie Legaspi. Ngayon, yung dancing duo na ito, hindi man lamang tumagal ng ilang buwan, no? Dahil agara naman na, na parang nalaos agad. Kumbaga parang hindi ganon nabigyan ng malaking break yung kambal sa pamamagitan nito. Kung matatandaan ninyo sa pagpasok noon ni Maha Salvador, doon po sa Branded Eat Bulaga, binigyan din siya ng special segment kung saan may mga dancers na parang siya po yung judges, 'di ba? Ganon po yung ginawa ng Branded Eat Bulaga, na bagay na wala dito po sa tape. Syempre, hindi na rin po maiiwasan na talagang ikumpara, no, si Cassie Legaspi dito kay Miss Atasha Mulak, na napaka-graceful naman sumayaw. Hindi mo makikita na parang lahat tumatalbog sa kanya, no? Hindi, kahit nga si Miss Miles Ocampo kahit sabihin natin si Miles medyo chubby siya, 'di ba? Pero hindi naman ganun katindi ang niya, ganun na parang pag kinumpare mo kay Miss Atasha, 'di ba? So maraming beses na kasi na parang kapag may nakikitang hindi maganda kay Miss Cassie, kinukumpara kay Atasha Mulak, no? Hindi naman natin, wala po tayo, we are not here against Cassie Legaspi. Kumbaga kino-call out lang natin yung attention niya na dapat maghinay-hinay siya, magdahan-dahan siya. Kasi may pangalan na rin naman siya sa showbiz So hindi niya po kailangan gawin yung mga ganong bagay, Pero anyways, ayun nga, ito nga si Miss Cassie Legaspi, Miss Atasha Mulak, na very classy, very social, 'di ba? Pag sumayaw, talaga namang makikita mo talaga na graceful.
Kaya talagang itong si Miss Carmina Villaruel, pinoprotektahan niya yung anak niya at all cost, no? So, sana mapaabot yun kay Cassie Legaspi. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating pong mga latest updates. Sabi ni Ma'am Lina Legaspi, sino pa? Edi si Alden. Noong kasal ni Bossing, kaya naiwan si Maine sa kasalan, isinama ni Miss Annette sa mother ng isang sikat na actor politician. Request daw. Lagi namang ganun ang ginagawa ni Alden kay Maine. Noon, laging iniiwan sa event. Noong Bingo Biscuit event, iniwan din niya si Maine, kasama si Patrick Tumulak, nagpunta naman sa birthday ng mother ni Ruby Rodriguez. Tapos ngayon, na may asawa na si Maine, sasabihin pa na minahal niya si Maine. Ayan. Totoo po kasi may mga letters na lumabas po si Miss Maine Mendoza na nagsasabi na parang wala naman talagang, baga parang hindi binigyan ng importansya ni Alden Richards itong si Miss Maine Mendoza. So, medyo mahaba-haba po yung storya na yan. So, Miss Melbert Dag Uman, Alden Idol, hintayin namin ang matatapos ang contract mo dyan sa GMA. Huwag ka na magtumanggap ng mga anumang offer mula sa GMA para makalipat ka na sa EAT, TVJ sa TV5 at Tower Cards ay inihintay ka na. Naku po, yan po imposible dahil mas marami pa sila na mga ino-offer dito kay Alden Richards. Wag lang mapunta si Alden dito po sa TV5 kasi parang ano nila yan eh, kumbaga parang panlaban nila yan eh, 'di ba? Kumbaga parang ano nila pang baga sa gera, siya po yun talaga masasabi natin na ano na warrior ng GMA. Sabi ni Ramir Santelices, na kay Alden yan, pwede nang mag-resign siya sa GMA7 eh. Kung gusto nila talaga sundan ng TVJ na nagpasikat sa kanya, si Maine Mendoza TVJ, dapat sumunod siya. Kaso iniisip niya kasi kwarta. Kasi ayaw niyang umalis ng GMA, ganun yun. Ayun. So, meron po kasing black time na parang meron po siyang another 10 years na kontrata. Ang ginagawa kasi ng GMA, pagkatapos po or matatapos na yung kanyang kontrata, papipirmahin na agad, di pa dumadating yung ika-10th year. They make it a point na sa kanila pa rin si Alden kasi si Alden ang nagpapasok ng pera sa kanila ngayon. At sobra-sobra po yung talaga yung kinikita ni Alden, kaya payaman ng payaman. Sabi ni Drutan, patapusin na lang ang kontrata ni Alden para wala nang issue, wala na ding magawa ang GMA pag natapos na ang kontrata ni Alden sa GMA. Yun nga po, as I've said earlier, pinapapirma nila agad-agad, no? Yung kanila pong yung kanilang mga talents, hindi pa man dumadating yung pag ika-10th year ng kanila pong kontrata, eh may nakahanda na agad na kontrata para hindi na mapunta sa iba. Ganon ka-agap ang GMA7. Sabi naman ni Mr. Manuel Ponce, Miss Darreds, hindi nila bibitawan niyang si Alden. Sayang nga lang nagiwalay ng stasyon niyang si Maine at Alden na pinasikat ng TVJ. Pero ganon talaga, may kanya-kanyang buhay na sila. Lalo na si Maine, baka dumating din yung time na mag-guest yan sa EAT. Ayun. Kahit nga po nung opening, hindi nga siya pinayagan eh. Kahit nga po sana man lang, nung umpisa ng TVJ or mag-video greetings man lang siya, hindi rin siya pinayagan ng GMA. Pero kung sa ibang ibang istasyon yan, papayag. Sa ABS nga, ilang beses nilang pinayagan niya si Alden eh. And of course, for the last, sabi ni Mr. Joel Lau, good evening Idol Darreds. The best niyan ay tapusin lang ni Alden ang kontrata niya sa GMA. Then, lipat na siya sa TV5. Mas maraming opportunity sa TV5 kasi ganun kadami ang talents nila. Hashtag legit Davercads. Hashtag TVJ on TV5. Ngayon. Salamat Mr. Joel Lau sa inyo pong komento. And of course, salamat din po sa lahat ng mga comment po ninyo. Kung hindi pa po kayo nakapag-like and subscribe, huwag niyo pong kalimutan yan. At salamat sa panonood.